Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon nagsalita si Pedro kay Jesus. Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, mga ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang mahuhuli at maraming nahuhuli ang magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Karamihan ho sa atin, no, at kadalasan, takot tayong mawalan. Takot tayong maubusan. Takot tayong magbigay. Kaya naiintindihan ko kung minsan dahil gano'n ang iniisip natin, na ayaw nating mabigay baka kasi mawalan tayo. Ayaw na nating magbigay kasi baka maubusan tayo. Magandang balikan ang ating ebanghelyo. Nang sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, iniwan na ho namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Lahat iniwan nila para kay Jesus. Lahat tinalikuran nila dahil sa kanilang pagsunod kay Jesus. Pero ang taong sumusunod kay Jesus, hindi ho sumusunod sa kay Jesus ng empty-handed. Ang Diyos sinusuklian ang kabutihan, sinusuklian ang pag-aalay ng sarili. Kaya ang taong marunong mag-alay at magbigay, sa totoo lang, hindi nawawalan. Ang taong marunong mag-alay at isuko ang lahat sa Panginoon, kung sa totoo lang, hindi mauubusan, hindi mawawalan. Kaya ang pangako ni Jesus dahil sumunod kayo sa akin, mas pagkakalooban ko pa kayo ng, ang sabi ni Jesus, tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Yun ang pangako ni Jesus. At hindi ito pangakong bola lamang. Pero titignan natin, kung may mga panahon na sinusuko natin ang lahat, kung mga panahon na pinipili natin ng Diyos, lalo na kung ang pagpili ay mahirap. Sa mga panahon na mas nananalig tayo kay Jesus, mas kumakapit tayo kay Jesus, hindi ba nakikita natin sa buhay natin na mas patuloy tayong binibiyayaan ng Diyos?
Dahil ang taong nananalig sa Kanya, ang taong nagtitiwala sa Kanya, ay laging pinapatnubayan ng Diyos. Pero ho, sa pagsunod kay Jesus, may kasamang pag-uusig. Narinig natin sa Ebanghelyo, ibibigay ko ng makaisang ibayo ang lahat sa buhay na ito, pero may kasamang pag-uusig. Yun ho yung disclaimer doon. Dahil hindi naman lahat tatanggapin ang pananampalataya natin. Hindi lahat sasang-ayunan ang pananampalataya natin kay Kristo. Lalo na ho ngayon. Di ba? Dahil sa ating pananampalataya, ipinapahayag natin na sagrado ang kasal, pero marami din namang umuusig sa simbahan at sila sabing tumahimik na lang kayo. Hindi rin naman ibig sabihin nun na kapag tumututol tayo sa diborsyo, ay hinahayaan na natin ang mga mag-asawa na magdusa. Meron po tayong tinatawag na annulment. At sa annulment ho, pinapatunayan na ang kasal nung una pa ay walang bisa. At yan po din sa simbahan ay meron tayo. Merong annulment din ho sa simbahan. Ang tinututulan natin ay dahil sagrado ang pamilya, sagrado ang kasal, hindi lang basta-basta pwedeng itong putulin. Kasi nga mahalaga ang kasal. Mahalaga sa mata ng Diyos ang pagsasama ng babae at lalaki sa sakramento ng kasal. Mahalaga ang pamilya. Hindi naman pwede yan. Pag trip mo lang, ayaw mo na sa asawa mo, papalitan mo na, hindi ba? Nalilimutan natin yung salitang commitment. At sana bilang isang simbahan, tayo ay sumusunod kay Jesus, handang isuko ang lahat kay Jesus. Kahit yung sarili nating kagustuhan, kahit yung sarili nating pagmamataas at kayabangan, na tila mas gusto natin na ang Diyos ang sumunod sa atin. Ang pangako ni Jesus, sa sino mang mag-aalay ng sarili sa Kanya, pagkakalooban ng Diyos ng makaisang daan. Minsan may pag-uusig nga sa pananampalataya. Minsan dumarating yun sa ating buhay pananampalataya. Pero may pangako din ng Diyos sa atin. Kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Sa panahon ng pag-uusig, bibigyan niya tayo ng karunungan. Dahil ang Diyos ay kapiling natin. Ang Diyos ay laging kalakbay natin. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito na sumunod kay Jesus. Sumunod sa Kanya ng buong buo. Sumunod sa Kanya ng buong puso. Sumunod sa Kanya na may pagpapakumbabang loob. Amen.